Napakalaga na pag-usapan natin sa video nito. Bakit mahalaga sa Diyos ang ating kaluluwa? Maraming mga tao ngayon halos na nakapokus na sa mga material na bagay, nakapokus na sa mga panandaliang kaligayahan. Halos ang tao ngayon ay abalang-abala sa mga bagay na mundo ito kaysa sa ating Panginoon Diyos. Karamihan sa ating panahon ngayon ay wala ng gana patungkol sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang mga salita. Wala ng gana magbasa ng salita ng Panginoon. Ang katanungan, bakit mahalaga sa Diyos ang ating kaluluwa? Number 1, nakikita ng Diyos ang buhay ng isang tao kapag wala sa presensya ng Diyos at sa kalooban ng Diyos ay mapapahamak. Mapapahamak ang isang tao kapag ang buhay niya ay ibinuhos niya sa mga bagay ng mundong ito kaysa sa ating Panginoon Diyos. Nakikita ng Diyos na mapapahamak ang isang tao kapag abalang-abala siya sa mga bagay ng mundong ito, nabubuhay sa makamundo at nabubuhay sa kasalanan ng mundong ito. Kapatid, ang sabi ng Biblia sa Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat anong mapapakinabangan ng tao, makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang buhay. Verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ano ang may tutumbas ng tao sa kanyang kaluluwa? Makuha niya man ng mga bagay na mundong ito. Kapatid, napakahalaga sa Diyos ang buhay natin, yung kaluluwa natin, sapagkat ayon ng Diyos ito ay mapahamak. Naalala mo ba ang mayaman at si Lazaro? Ang mayaman ay napapunta sa kapahamakan dahil sa kabalahan ng mga bagay na mundong ito, ngunit si Lazaro ay napasama doon sa paradise, doon kay Abraham, sapagkat siya ay namuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ito ang nakakalungkot na isipin kapag tayo ay wala ng panahon sa espiritual na buhay. Pangalawa, dapat mong maunawaan ang iyong kaluluwa ay regalo ng Diyos. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok sa lupa at hininga ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tayo ay binigyan ng Diyos ng hininga ng buhay. Ito yung regalo ng Diyos sa buhay natin. Dapat mo maunawaan ang kaluluwa mo ay ibinigay ng Diyos at hindi ito sa atin. Ito ay pinahiram lamang ng Diyos sa ating buhay. Itong hininga natin, itong buhay natin, ito ay hiram lamang sa ating Panginoon Diyos. At darating ang araw na pag tayo'y namatay, tayo ay haharap sa Panginoon Diyos. At sa Diyos, magbibigay tayo ng sulit kung ano yung ginawa natin dito sa lupa. Kaya kapatid, yung buhay natin dapat ipagamit natin sa Panginoon, yung buhay natin. Bigyan natin ng time, bigyan natin ng oras ang Diyos, sapagkat gusto ng Panginoon maranasan natin ang Diyos sa ating buhay habang tayo nabubuhay. Pangatlo, dahil mahal tayo ng Diyos, yung kaluluwa natin mahal ng Panginoon, ay itong mapahamak, sapagkat dalawa lamang ang pupunta ng isang tao kapag siya ay namatay, ang mapapunta sa impyerno at mapapunta sa langit. Kapag ang tao ay walang pananampalataya sa Panginoon, bagamat narinig niya na ang salita ng Diyos, narinig niya na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa lansangan, sa simbahan, sa kalsada, naririnig niya na ang salita ng Diyos, ngunit pinagmamatigas ang kanyang puso at tinatanggi niya ang Panginoon Diyos, mapapahamak po ang isang tao kapag idinidinay niya ang Panginoon Jesus.
kapag ayaw niya sumampalataya sa Panginoon. At nakakalungkot isipin, mapupunta ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Bakit? Dinideny niya ang Panginoon Hesus. Ngunit, kapag tayo ay nabuhay na may pananampalataya sa Panginoon, tayo mapapapunta doon sa langit. Sapagkat nais ng Panginoon Diyos, itong kaluluwa natin ay mapapunta kasama sa tahanan ng Diyos. Nais ng Panginoon yung buhay natin ay may paglingkod natin sa Diyos. At doon, sabi ng Biblia, araw-araw tayo magpupuri doon sa kalangitan. Alam mo kapatid, ang ating kaluluwa, ito yung may eternal. Ito po, itong buhay na ito, pag namatay po tayo dito sa mundong ito, physical lamang po yung mamamatay sa atin. Pero yung kaluluwa natin, ito po ay may walang hanggang buhay. At tanungin natin ang sarili natin na saan tayo mapapapunta? Doon ba sa walang hanggang buhay sa ating Panginoon Diyos o sa walang hanggang buhay doon sa impyerno? Kaya kapatid, nais ng Panginoon Diyos maligtas ka. Kaya may pangangaral ng salita ng Diyos. Ang purpose nito para i-remind ka, para ibalik tayo sa presensya ng Diyos. At nais ng Diyos tayo ay manumbalik sa Panginoon. At ayaw ng Diyos na isang araw ay mapapahamak ang iyong kaluluwa. Kapatid, nais ko manalangin sa video na ito. Sumabay ka sa panalangin na ito. Tanda ng pananampalataya mo sa Panginoon na humihingi ka ng kapatawaran at nagsisisi ka sa iyong kasalanan, na inaamin mo sa iyong sarili na nagkulang ka sa Panginoon. Nagkulang tayo. At sabihin mo ang ganitong panalangin: Panginoon Diyos, salamat sa iyong salita na narinig ko sa araw na ito. Panginoon Diyos, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas ng aking buhay. Sisisi sa aking mga nagawang kasalanan, inihingi ko ang patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon Sus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Anahanan ka sa aking puso at isulat mo nga po sa aklat ng buhay ang aking pangalan, upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ko sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pangalan na Jesus. Amen. Kung sumabay ka kapatid sa maikling panalangin, tinanggap mo ang Panginoon Jesus, ang sabi ng Biblia ay pinagkalooban ka na maging anak ng Diyos. At kapatid, maraming salamat. Patuloy kayo sumabaybay sa video na ating ina-upload dito sa YouTube. At nais ng Panginoon ay spread natin ang gospel sa physical, sa secular na pamumuhay, sa social media. Ibahagi natin yung salita ng Diyos at para maabot at maraming makarinig ng salita ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.